Welcome to News 5 Everywhere. Ito naman po, mga tol, maitim na kalakaran ng mga pulis sa Marikina. Hulog sa bitag ng T3 Reload. Kung anong kanilang kabalastugan, panoorin nyo. Isang maitim na lihim pagsapit ng dilema naging kalakaran sa San Roque, Marikina. Mga dupang na lesbong nagtatago sa dilim sa pagkakakalang mananatiling lihim ang kanilang maitim na gawain. Etong sumbong ng isang informanteng si Ted sa Bitag T3. May nakalagay na U-turn slot kung baga bawal. Doon mismo sila dumadaan at saka may pulis pa mismo doon na nakapwisto na hinahayaan na lang sila na mag-U-turn doon. Tapos ang kapalit no, naningil yung barker, mayroon din para sa pulis. Agad kumilos ang Bitag T3 upang may sagawa ang pagmamanman. Walang kahirap-hirap para sa T3 Reload nang sumulpot ang mobile patrol car na may plakang SJS 395. Naispatan ng Bitag T3 sina PO3 Sammy Mendoza at PO3 Godofredo Bernal. Ang kanilang lihim, kotongan pala. Sa pamamagitan ng mga barker, nagagawa nilang makapangotong sa mga pasaway ding jeepney driver. Matapos ang halos 3 oras na singilan, ang mga perang nakolekta diretso sa kaban ng mga buhaya. Pakinggang mabuti ang kanilang transaksyon. Nakiusap sana ako yun eh. Kailangan ko rin ng pera, 240 lang. Para sa police pension. Kayong mga Marikina Cotton Cups, special mention. PO3 Sammy Mendoza and PO3 Godofredo Bernal. Makinig kayo. Tuldukan nyo na ngayong bistado na kayo. Kinakaladkad namin kayo sa liwanag nang hindi nyo na uulitin ang inyong nakakahiyang gawain. Para sa agarang aksyon, nasa linya natin si Police Senior Superintendent Gabriel Lopez, Chief of Police ng Marikina City. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon Hello, po. sir. Apo, gandang gabi po. Gandang hapon po. Okay, hapon, gabi. Sir, kasama po natin si Tool Rafi, si Tool Erwin, sir, sa T3 ho tayo. Live ho tayo ngayon. Apo, sir. Sir, ito hong nakita ho ng mga staff ho ng T3. Dito ho sa pangungotong ho ng 3 mga pulis ho ninyo, gamit ho yung mobile. Ito yung nakakabahala ho, si PO3 Melvin Santiago. I'm sorry, ito yung si PO3 Sammy Mendoza at si Godofredo Bernal, puro PO3. Mobile Patrol SJS 395. Sir, inareklamo ho to, nakita niyo yung transaksyon. Ano hong gagawin niyo nito? Sa amin ho, simple lang. Kinaladkad ho namin sila sa liwanag nang sa gayon yung kanilang ginagawa sa dilim, makita ng tao. At nang sa ganon yung kanilang lihim na tinatago, mabunyag na sa publiko. Ano hong inyong magagawa, sir? Sa ngayon po, bali kanina nga po na nabalitaan ko na mayroong ipapalabas nga po ganyan na item. Yun na po kami. At pinapasabit po namin ng explanation na tungkol nga sa na alis di papalabas po sila sa T3. Tayo nantay ko nga po ipalabas nyo nga ngayon para makita ko pa yung buong detalye. Ngayon, at balak po namin dyan, sampahan po namin yan, i-pre-charge po natin sila, tapos hanggang sa masampahan po ng kaso sa summary hearing po. Sir, may suggestion lang ho kami dito, and I'm sure agree ho si Tool Rafi, ganun si Tool Erwin. Pwede ho ba matanggal yung yung mga 2 mobile patrol officer na yan, kung magkatandem mo sila, dahil nakita ho yung kanilang gamit ng sasakyan, pangungulekta ho nila, may transaksyon, kami ho, we stand by, doon ho sa aming nakuhang video, kahit anong hukuman ho tayo nga abot, we will certify it, doon ho, para ho mapabilis na lang hong investigasyon, para doon ho sa kanilang ginagawa, can we ask for their immediate relief? Po, bali po, ipaparelieve po natin sila doon sa detail nila sa San Roque, padala natin dito sa headquarters para po harapin yung complaint sa kanila. Okay. Sir, At kasi lalagyan po silang kaso na yung parang sa extortion po, robber extortion. Okay. Ikaw. At sa administratibo po Tuloy. na grave misconduct po. Asahan ho namin ngayong gabi, hindi na ho magpapatrolya yung 2 yan, sir. Baka makadagdag na naman, dadagdagan naman yung kita nila. Papalitan po natin yung
kapalitan po natin yung yung tao na yan. Oo. Kasi po required po talaga natin na magkaroon po sana doon ng standby patrol Sige, para sir. po sana makontrol po yung insidente ng mga hold-upan dyan sa Kapandurukot Okay. dyan sa may kanto na yan ng Marcos Highway saka po ng Tuason. Okay. Sir, may tatanong lang ho ako, sir, daratsahan lang ho to. Ewan ko kung ginagawa ho natin dito, pag nagpapatrolya ho ba yung mga mobile natin, may radyo ho ba sinasabi doon sa dispatch, doon ho sa kanilang presinto, kung saan sila patutungo, kung sila ay magkakape, kung sila ay medyo tatabi muna sa dilim at may mga itim na mga ginagawa sa kadiliman. Yan ho ba Opo, ay bali, pinapaabot? meron po kaming regular check po ng check ng location nila. Okay. Kung nasaan po sila. Nagche-check ho ba sila ng mga araw na ho yun, sir, kung saan nandun sila sa gilid, nakikipag-ugnayan sa dilim? Oh. Meron ho ba kaya, sir? Bali, regular po ang check niya na Aha. every hour po, sinecheck yung location nila po. Okay, sige, Siguro sir. po, naisisingit po Okay. nila dun sa mga oras na Alright. yun po. Okay, every sir. hour lang po kasi yung nila, yung location check. Okay. Sir, maganda ho talaga siguro na every now and then kung saan sila patutungo, sinasabi ho nila going to who, where, what, when, para nang sa ganun nalalaman, para kung sakali ho ngayon mag-iimbestiga ho kayo, kung sakali magsisinungaling ho sila, doon ho sa video nakuha ho ng T3 Reload, enough na ho yan para ma-relieve nyo na ho ASAP, na sa ganun di na ho maulit. Oo nga po, yun nga po natin gagawin, paparelieve po natin sila at yun nga, Okay, sige, sir. papaimbestigahan po natin. Alright. With that Nag-first said- na po dun sa aming station, Internal Affairs Office po yung kaso nila. Okay, sige At sir. nang ma-aksyonan po ng maayos at makorek po yung ganyang masamang gawain ng pulis natin. At nagpapasalamat po ako dun sa pagbigay sa attention namin yan para hindi na lumala ang ganyang Alright. sitwasyon. Sige sir, thank you so much sir. Aasa na lang ho kami. Antabayanan ho namin yung resulta ng inyong hakbang at malalaman ho namin dito yan sa Bitag T3. Thank you sir. Yes sir, maraming salamat po sir. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.